Isang sampal, isang balita, isang gabi na sumira sa 10 taon kong pag-ibig. Habang inihahanda ko ang paborito mong ulam para sa ating anibersaryo, bitbit mo pala ang babaeng lalamon sa ating tahanan. Sabi mo, wala akong kwenta? Panoorin mo kung paano ko wawasakin ang mundong itinayo mo sa ibabaw ng aking mga luha. Ang huling halakhak ay hindi sa iyo, Rogie. Handa ka na bang mawala ang lahat? Matitikman mo ang lupit ng babaeng itinapon mo. Huwag mong dungisan ang sahig ko ng mga luha mo, Candice. Nakakasuka na ang pagmumukha mong parang laging pinagsakluban ng langit at lupa. You're just a plain housewife, a boring, useless woman na naging pabigat lang sa karir ko. Pirmahan mo na itong annulment papers at umalis ka na sa pamamahay ko bago pa mawala ang natitira kong pasensya. Ang mga salitang yon ni Rogie ay tila mga talim ng balisong na paulit-ulit na itinusok sa puso ni Candice. Nanigas ang kanyang buong katawan habang hawak-hawak ang isang pinggan ng mainit pang adobo, ang paboritong ulam ng kanyang asawa na 4 oras niyang niluto ng may pagmamahal. Ito ang gabi ng kanilang ika-10 anibersaryo. Nakasuot siya ng isang simpleng bestidong matagal niyang itinabi para sa espesyal na okasyong ito, at ang mesa ay maayos na nakahanda na may kasama pang mga kandila. Ngunit ang liwanag ng mga kandilang iyon ay tila naging apoy na tumutupok sa kanyang buong pagkatao. Hindi na nagawa ni Candice na ibaba ang pinggan. Nararamdaman niya ang pangangatog ng kanyang mga tuhod at ang unti-unting pamamanhid ng kanyang mga daliri. Ang bango ng niluto niyang adobo na dati ay simbolo ng kanilang pagsasalo, ngayon ay amoy ng isang malaking kabiguan. Ang bawat patak ng pawis niya sa kusina at ang bawat sakripisyo niya para suportahan ang negosyo ni Rogie mula noong wala pa silang makain ay biglang nabura ng isang malamig at mapang-aping titig. Rogie, anniversary natin ngayon. Ang tanging naibulalas ni Candice sa gitna ng nagbabadyang paghikbi. Ang kanyang boses ay tila isang manipis na sinulid na malapit ng maputol. 10 taon, Rogie. Ibinigay ko ang lahat. Iniwan ko ang pangarap ko para maging katuwang mo. Bakit ganito? Isang malutong na tawa ang sumagot sa kanya, ngunit hindi ito galing kay Rogie. Mula sa likuran ng kanyang asawa ay lumabas ang isang babaeng mas bata, mas maputi, at balot ng mamahaling alahas, si Misty. Hawak-hawak nito ang braso ni Rogie nang may pagmamalaki habang ang kabilang kamay ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang tiyan na bahagya ng bumubukol. Anniversary? How pathetic, Candice! Panggungutya ni Misty habang tinitingnan si Candice mula ulo hanggang paa. Hindi mo ba nakikita? Rogie needs a woman who matches his status, not someone who smells like onions and garlic all day. And most importantly, he needs an heir. Isang anak na hinding-hindi mo maibibigay dahil sa baog mong sinapupunan. Look at me. I'm carrying his son. This house, this life, it's all mine now. Kaya please, magkaroon ka naman ng kaunting hiya at lumayas ka na. Hindi pa man nakaka-recover si Candice sa pasabog ni Misty, ay narinig na niya ang mabibigat na yabag ng kanyang biyenan. Si Doña Remedios na laging nakasuot ng kanyang magarbo at tila perpektong ayos ay pumasok sa silid na may dalang matinding puot sa kanyang mga mata. Walang bakas ng awa sa mukha ng matanda, kahit na 10 taon itong pinagsilbihan ni Candice na parang tunay na ina. Ano pang itinatayo tayo mo dyan, Candice? Bingi ka ba? Sigaw ni Doña Remedios habang dinuduro ang kanyang manugang. I've always told Rogie na nagkamali siya sa pagpili sa'yo. Isang hamak na probinsyana na walang ibang alam gawin kundi ang maglinis ng bahay. Wala kang silbi sa pamilyang ito. Ngayong buntis na si Misty, wala ka ng puwang dito. Huwag mong isiping may makukuha kang kahit 1 sentimo sa amin. Ang lahat ng ari-ariang ito ay pag-aari ng anak ko at ang isang katulad mo ay hindi nararapat sa kahit nakatiting na karangyaan. You are trash and trash belongs to the dump. Kasunod ng mga salitang iyon
ay ang marahas na paghablot ni Doña Remedios sa bag na nakasabit sa balikat ni Candice at ang pagtapon nito sa sahig. Ang pinggang hawak ni Candice ay tuluyang nalaglag. Ang tunog ng pagkabasag ng porselana ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, tila ba sumasabay sa pagkabasag ng kanyang huling pag-asa. Ang mainit na adobo ay kumalat sa makintab na sahig, marumi at tila wala ng halaga. Eksakto kung paano siya tinitingnan ng pamilyang ito. Layasan mo ang bahay ko bago ko pa ipakaladkad ka sa mga gwardya. Dagdag na hiyaw ni Rogie habang tinitingnan ang dumi sa sahig ng may pandidiri. Go back to the gutter where you came from, Candice. Diyan ka naman bagay. Wala nang nagawa si Candice, kundi ang puluti ng kanyang bag, habang ang kanyang mga mata ay nanlalabo na dahil sa walang humpay na pag-agos ng luha. Wala siyang dalang kahit ano, kundi ang kanyang dignidad na durog na durog. Habang naglalakad siya palabas ng malaking pinto ng mansyon, narinig niya ang tawanan ng tatlo sa loob. Tila ba isang malaking selebrasyon ang kanyang pag-alis. Paglabas niya ng gate, sinalubong siya ng isang malakas at malamig na buhos ng ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang pait. Ngunit ang bawat patak ng tubig ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Tumayo siya sa gilid ng kalsada, basang-basa, yakap-yakap ang kanyang sarili habang pinapanood ang pagsasara ng malaking bakal na gate ng mansyong itinuring niyang tahanan. Sa gitna ng katahimikan ng gabi at ingay ng ulan, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Hanggang kailan ba dapat magtiis ang isang pusong wala ng ibang ibinigay kundi pagmamahal? May bukas pa ba para sa isang babaeng tinalikuran na ng sarili niyang mundo? Ang bawat hakbang ni Candice sa gitna ng rumagasang ulan ay tila paghila sa isang mabigat na kadenang nakagapos sa kanyang mga paa. Ang lamig na nanunuot sa kanyang basang bestido ay hindi maikukumpara sa yelo na namuo sa kanyang puso nang makita ang sariling asawa na nakatingin sa kanya ng may pandidiri. Sa loob ng 10 taon, ang mansyong yon ang kanyang mundo, ang kanyang langit at ang kanyang kulungan. Ngunit sa isang iglap, naging isa siyang estranghero sa sarili niyang buhay. Naglakad siya ng walang patutunguhan. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo hindi lamang dahil sa tubig ulan, kundi dahil sa walang katapusang agos ng luha. Ang ingay ng mga sasakyang dumadaan at ang busina ng mga ito ay tila malalayo at tila galing sa ibang dimensyon. Sa bawat pagkidlat, sandaling nagliliwanag ang madilim na kalsada. Sapat lamang para makita niya ang kanyang anino, isang babaeng sugatan, tinalikuran at nag-iisa. Nakarating siya sa isang madilim na bahagi ng kalsada kung saan ang ilaw ng poste ay papikit-pikit na. Dahil sa matinding pagod at panghihina, hindi napansin ni Candice ang isang sasakyang mabilis na lumalapit. Ang liwanag ng headlight ay sumilaw sa kanya at sa isang sandali, naramdaman niya ang hangin na dulot ng mabilis na pagpreno ng sasakyan. Muntik na siyang mahagip. Napaupo siya sa basang semento, nanginginig ang buong katawan. Hinihintay ang paghampas ng kamatayan na tila mas matamis pa kaysa sa kanyang kasalukuyang pait. Ngunit sa halip na sigaw ng galit, isang pamilyar na boses ang narinig niya sa gitna ng ingay ng ulan. Isang boses na malalim, baritono, at puno ng pag-aalala. Ma'am Candice, Diyos ko Ma'am Candice, kayo ba yan? Isang anino ang mabilis na lumapit sa kanya at isang malaking payong ang humarang sa ulan na tumatama sa kanyang mukha. Tiningala ni Candice ang lalaki. Kahit madilim, nakilala niya ang matitipunong balikat at ang maamong mukha ni Vito, ang dating head of security ng kanilang kumpanya na tinanggal ni Rogie 2 taon na ang nakalilipas dahil sa isang maliit na pagkakamali na hindi naman nito kasalanan. Vito, ang tanging naisambit ni Candice bago tuluyang bumigay ang kanyang katawan. Nang muling magmulat ng mata si Candice, hindi na ang marangyang chandelier ng mansyon ang kanyang nakita.
Ang kisame ay gawa sa simpleng plywood na may mga mantsa ng lumang tulo ng ulan. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Rogie ay napalitan ng amoy ng bagong saing na kanin at katol. Maingat siyang bumangon mula sa isang maliit na papag. Ang kanyang basang damit ay napalitan na ng isang malaking t-shirt na amoy sabong panlaba at araw. Gising na pala kayo, ma'am. Pasensya na kayo sa muntik kong tinitirhan. Ito lang ang nakayanan ko. Wika ni Vito habang maingat na inilalapag ang isang baso ng mainit na tubig sa tabi niya. Vito, bakit mo ako tinulungan? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ni Rogie sa'yo, mahinang tanong ni Candice, ang kanyang boses ay tila gasgas na plaka. Umupo si Vito sa isang lumang silya sa tapat niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng tapat na paggalang. Ma'am, kailanman ay hindi ko nakalimutan ang kabutihan ninyo. Noong naospital ang nanay ko at wala akong mahingian ng tulong, kayo ang lihim na nag-abot ng pera sa akin nang hindi alam ni Sir Rogie. Utang ko sa inyo ang buhay ng ina ko, kaya kahit anong mangyari, hinding-hindi ko kayo pababayaan. Isang hikbi ang kumawala sa dibdib ni Candice. Sa loob ng 10 taon, sa piling ni Rogie, lagi siyang pinaramdam na wala siyang kwenta, na ang kanyang mga kilos ay walang halaga. Ngunit dito, sa loob ng maliit at masikip na silid na ito, isang taong itinuring nilang mababa ang nagpapaalala sa kanya na mayroon siyang nagawang mabuti. Dahan-dahang lumapit si Vito at iniabot ang kanyang bag na tanging nadala niya sa pag-alis. Nakita ko itong nahulog sa kalsada kanina. Mukhang mahalaga ito sa inyo. Kinuha ni Candice ang bag. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang kinapa ang ilalim na bahagi ng bag sa likod ng tahi ng panloob na bulsa. Doon, naramdaman niya ang isang matigas at manipis na bagay. Hinila niya ito palabas. Isang maliit na notebook na kulay itim. Ang mga pahina ay bahagyang nanilaw na sa luma. Ito ang talaarawan ng lahat ng sikretong transaksyon ni Rogie. Noong nagsisimula pa lamang sila, ang mga pangalan ng mga opisyal na sinuhulan, ang mga pekeng resibo at ang mga ilegal na koneksyon na naging pundasyon ng kanyang kayamanan. Noon, itinago ito ni Candice para protektahan ang kanyang asawa kung sakaling magkaproblema. Ngayon, habang hinahaplos niya ang bawat pahina, isang kakaibang init ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Vito, tawag niya sa lalaki. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang madilim at matalim na determinasyon. Gusto ko nang tapusin ang lahat ng ito. Gusto kong bawiin ang lahat ng kinuha nila sa akin. Tumango si Vito. Tila naiintindihan ang bawat bigat ng salita ni Candice. Nasa likod ninyo ako, ma'am. Kahit anong iutos ninyo, gagawin ko. Binuksan ni Candice ang unang pahina ng notebook. Ngunit bago pa man niya mabasa ang unang pangalan, napansin niya ang isang papel na nakasingit sa pinakahuling bahagi. Isang lumang sulat na may pirma ng kanyang yumaong ama. Sa bawat salitang nababasa niya sa sulat na iyon, ang kanyang puso ay tila muling pinipiga ng isang malupit na katotohanan. Hindi lamang pala pag-ibig ang dahilan kung bakit siya pinakasalan ni Rogie. 10 taon na ang nakalilipas. May mas malalim at mas madilim na lihim na nakabaon sa kanilang nakaraan. Isang lihim na kinalaman ang pagkamatay ng kanyang ama at ang pag-agaw ni Rogie sa mga lupain ng kanyang pamilya. Akala ko, ikaw ang nagligtas sa akin mula sa kahirapan, Rogie. Akala ko, utang ko sa iyo ang buhay ko dahil tinanggap mo ako noong wala na akong matakbuhan. Pero ikaw pala ang kumuha ng lahat ng mayroon ako. Ang boses ni Candice ay tila isang bulong na galing sa ilalim ng lupa, puno ng pait at matinding panggigigil. Ang kanyang mga kamay, na dati ay malambot at tanging pag-aalaga lamang ang alam, ay mahigpit na nakakapit sa lumang papel na nakita niya sa loob ng itim na notebook. Ang mga kuko niya ay halos bumaon na sa kanyang sariling palad habang binabasa ang bawat salita ng kanyang yumaong ama. Sa sulat na yon, naisulat ng kanyang ama ang tungkol sa mga lupain nila
sa probinsya na unti-unting kinamkam ng isang business partner sa pamamagitan ng pananakot at palsipikadong mga dokumento. At ang pangalang paulit-ulit na nabanggit bilang kinatawan ng kumpanyang kumuha ng lahat ay walang iba, kundi si Rogie. Hindi aksidente ang pagkikita nila noon. Plano ang lahat. Pinakasalan siya ni Rogie hindi dahil sa pag-ibig, kundi para masiguro na walang sino man sa pamilya ni Candice ang makakapaghabol sa mga ari-ariang ninakaw nito. Naramdaman ni Candice ang unti-unting pagguho ng kanyang natitirang respeto sa nakaraan. Ang 10 taon ng kanyang pagsisilbi, ang pagtitiis sa kamalditahan ni Doña Remedios at ang paglimot niya sa sarili niyang mga pangarap ay itinayo pala sa ibabaw ng isang malaking kasinungalingan. Ang bawat halik ni Rogie ay may lasa ng pagtataksil at ang bawat yakap nito ay tila isang gapos na dahan-dahang sumasakal sa kanya. Ma'am Candice, ayos lang ba kayo? Ang tanong ni Vito ay tila isang angkla na humila sa kanya pabalik sa realidad. Inabutan siya ng lalaki ng isang baso ng maligamgam na tubig. Napansin ni Candice ang nanginginig niyang refleksyon sa tubig. Hindi na niya makilala ang babaeng nasa harap niya. Ang mukhang iyon na dati ay puno ng kamuangan ay napalitan na ng isang madilim na anyo ng paghihiganti. Vito, alam mo ba ang tungkol dito? Direktang tanong ni Candice habang ipinapakita ang sulat. Yumuko si Vito, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng labis na pagsisisi. Ma'am, may mga narinig po ako noong nasa kumpanya pa ako. May mga utos si Sir Rogie noon na hindi ko maintindihan tungkol sa mga titulo ng lupa sa probinsya ninyo. Pero wala po akong sapat na ebidensya para magsalita. Natatakot din po ako noon dahil hawak niya ang buhay ng pamilya ko. Huminga ng malalim si Candice, sinusubukang pakalmahin ang naglalagablab na galit sa kanyang dibdib. Hindi na ako ang dating Candice na kilala ninyo, Vito. Ang babaeng naniwala sa mga mabulaklak na salita ni Rogie ay namatay na kagabi sa gitna ng ulan. Ang babaeng kaharap mo ngayon ay ang babaeng kukuha sa lahat ng ninakaw nila. Maingat na binuklat ni Candice ang itim na notebook. Sa bawat pahina, nakikita niya ang mga butas sa sistema ng negosyo ni Rogie. Alam niya kung saan nakatago ang mga sikretong pondo nito. Alam niya kung sinong mga tao ang maaari niyang kausapin para pabagsakin ang imperyong itinayo sa kasinungalingan. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa maliit na silid. Ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng bentilador na tila sumasabay sa mabigat na paghinga ni Candice. Lumapit si Vito at kumuha ng isang maliit na tinapay mula sa plastik at hinati ito sa 2. Ibinigay niya ang mas malaking bahagi kay Candice. Kailangan ninyong kumain, ma'am. Hindi kayo makakalaban ng walang lakas, sabi ni Vito nang may banayad ng ngiti. Ang simpleng pagkilos na yon, ang paghahati ng pagkain sa gitna ng kahirapan, ay nagparamdam kay Candice ng isang uri ng pag-asa na hindi niya kailanman naramdaman sa piling ni Rogie. Doon sa mansyon, ang pagkain ay laging marangya, ngunit ang mesa ay laging puno ng tensyon at pangungutya. Dito, ang tinapay ay matigas at mura, ngunit ang puso ng nagbibigay ay tapat. Dahan-dahang kinuha ni Candice ang tinapay at kumagat ng maliit. Ang bawat nguya ay tila paglunok ng kanyang pride, ngunit kasabay nito ang pagtanggap sa bagong landas na tatahakin niya. Salamat, Vito. Simula ngayon, wala nang ma'am, Candice na lang. Dahil sa laban na ito, pantay-pantay tayo. Wika niya habang nakatingin ng diretso sa mga mata ng lalaki. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nagambala. Ang pag-vibrate ng kanyang lumang cellphone na nasa loob ng bag ay bumasag sa katahimikan. Kinuha ito ni Candice at tiningnan ang screen. Isang hindi kilalang numero. Ngunit alam niya kung kaninong boses ang maririnig niya. Sinagot niya ang tawag at hindi siya nagkamali. Ang matinis at mapangasar na tawa ni Misty ang bumulaga sa kanya. Hello, Candice?
I'm sure basang-basa ka pa rin sa ulan hanggang ngayon. Tumatawag ako para sabihing huwag mo nang balikan ang mga gamit mo rito. Ipinatapon ko na ang lahat sa basurahan. Oh wait, nakita ko pala ang isang lumang litrato ng tatay mo. Ang sabi ni Rogie, basura na rin daw ito. Kaya isinama ko na sa pagsunog. Sayang naman, di ba? Bagay na bagay sana sa koleksyon ko ng mga basahan. Napapikit si Candice. Ang kanyang panga ay nagngangalit. Ngunit sa halip na sumigaw o umiyak, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Gawin mo ang gusto mo, Misty. Sunugin mo ang lahat ng gusto mo. Pero tandaan mo ito. Ang apoy na sinimulan ninyo, sisiguraduhin kong kayo rin ang lalamunin nito sa huli. Mag-enjoy ka muna sa bahay ko dahil hindi magtatagal, pati ang hininga mo ay magkakaroon ng utang sa akin. Hindi na hinintay ni Candice ang sagot ng babae at pinutol na niya ang tawag. Ibinaba niya ang cellphone at tumingin kay Vito. Vito, kailangan nating mahanap ang taong tinatawag nilang the architect ng mga transaksyon ni Rogie. Siya ang susi para mabuksan ang pinto ng impyerno para sa kanila. Tumango si Vito, ngunit ang kanyang mukha ay biglang naging seryoso. Ma'am, Candice, mahirap pong mahanap ang taong iyon. At ang balita ko, may mga mata si Sir Rogie kahit sa ang sulok ng Maynila. Sigurado akong hinahanap na nila kayo ngayon dahil alam nilang dala ninyo ang notebook na yan. Eksaktong pagkatapos sabihin yon ni Vito, isang mabigat na katok ang narinig nila sa pinto ng maliit na silid. Hindi ito katok ng isang kapitbahay. Ito ay ang marahas na paghampas ng isang taong gustong pumasok ng puwersahan. Ang bawat malakas na hampas sa pintong gawa sa manipis na kahoy ay tila isang kulog na yumaig sa buong pagkatao ni Candice. Ang alikabok mula sa kisame ay dahan-dahang nalaglag, sumasabay sa mabilis at malakas na kabog ng kanyang dibdib. Sa maliit na silid na yon, ang bawat ingay ay tila pinalalakas ng takot. Mabilis na hinawakan ni Vito ang balikat ni Candice. Ang kanyang mga mata ay nagbibigay ng hudyat na manatiling tahimik. Dito lang kayo. Huwag kayong gagawa ng kahit anong tunog. Bulong nito bago dahan-dahang lumapit sa pinto. Ang kamay ni Vito ay mahigpit na nakakapit sa isang piraso ng bakal na kinuha niya sa tabi ng higaan. Hindi para pumatay, kundi para protektahan ang tanging babaeng nagpakita sa kanya ng respeto sa mundong ito. Sino yan? Ang matigas na tanong ni Vito habang hindi binubuksan ang trangka. Buksan mo ito, Vito. Alam naming nandyan ang asawa ni Sir Rogie. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo kung ayaw mong matulad sa mga basurang itinatapon namin sa ilog. Ang sigaw ng isang lalaki mula sa labas. Ang boses nito ay puno ng yabang. Ang uri ng boses na sanay manakot ng mga taong walang laban. Lumingon si Vito kay Candice. Nakita niya ang panginginig ng mga labi ng babae. Ngunit nakita rin niya ang paraan ng pagyakap nito sa itim na notebook. Tila ba ito ang kanyang huling hininga? Sa sandaling iyon, alam ni Vito na hindi na sila ligtas sa lugar na yon. Ang galamay ni Rogie ay mabilis at walang patawad. Tumalon kayo sa bintana, Candice. May maliit na eskinita sa likod na patungo sa palengke. Takbo, huwag kayong lilingon. Magkikita tayo sa tapat ng lumang simbahan sa Quiapo pagkalipas ng 2 oras. Mabilis na utos ni Vito habang itinutulak ang isang maliit na cabinet para harangan ng pinto. Paano ka, Vito? Ang nanginginig na tanong ni Candice. Kaya ko ang sarili ko. Sige na, bago pa nila mawasak ang pinto. Walang nagawa si Candice kundi sumunod. Sa kabila ng panghihina ng kanyang mga binti, pinilit niyang umakyat sa bintana at tumalon sa maputik na eskinita. Ang bawat pagtakbo niya sa gitna ng kadiliman ay tila isang bangungot na ayaw matapos. Ang kanyang mga paa, na sanay sa mamahalin at malambot na sapatos, ngayon ay humahalik sa maruming tubig at matutulis na bato. Ngunit sa bawat hapdi, ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ng kanyang ama at ang mapang-aping tawa ni Misty. Makalipas ang ilang araw ng pagtatago
At pagpapalipat-lipat ng matutuluyan, napadpad si Candice sa isang mataong bahagi ng Pasay, malayo sa marangyang mundo ng Forbes Park. Dito, ang hangin ay amoy usok, basura, at pawis. Walang nakakakilala sa kanya bilang Madam Candice. Para sa mga tao rito, isa lamang siyang babaeng may bitbit na luma at punit na bag, naghahanap ng paraan para mabuhay. Sa harap ng isang maliit at mainit na karinderya, huminto si Candice. Ang kanyang tiyan ay kumakalam na sa gutom at ang kanyang huling barya ay sapat na lamang para sa isang baso ng tubig. Nakita niya ang isang karatula na nakasulat sa karton. Kailangan ng tagahugas ng plato. Huminga siya ng malalim. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati ay tanging diamante at mamahaling tela lamang ang hinahawakan. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang gunting na binili niya sa bangketa. Sa likod ng isang tumpok ng mga basyong bote, sinimulan niyang gupitin ang kanyang mahabang buhok. Ang bawat hibla na nalalaglag sa lupa ay tila pagputol sa kanyang koneksyon kay Rogie. Ang buhok na dati ay hinahaplos ng kanyang asawa ng may pekeng pagmamahal, ngayon ay nakakalat na sa dumi. Pagpasok niya sa karinderya, ang init ng kalan at ang amoy ng sebo ay sumalubong sa kanya. Ang may-ari, isang matandang babaeng may maasim na mukha na nagngangalang Aling Marites, ay tiningnan siya ng may pagdududa. Marunong ka ba talagang magtrabaho o baka naman tatanga-tanga ka lang dito? Ang bungad ni Aling Marites habang nagpupunas ng pawis sa noo. Mabigat ang trabaho rito. Walang puwang ang mga maarteng parang galing sa subdivision. Kailangan ko lang po ng trabaho, Aling Marites. Kahit ano, gagawin ko. Ang mahinahon, ngunit matibay na sagot ni Candice. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Sa loob ng sumunod na 10 oras, naranasan ni Candice ang tunay na kalbaryo. Ang kanyang likod ay tila nababali sa bawat yuko para kuskusin ang mga kawaling puno ng sunog na mantika. Ang kanyang mga daliri ay namumuti at nangungulubot dahil sa matapang na sabon at walang katapusang tubig. Ang bawat mura at sigaw ni Aling Marites kapag may nababasag siyang baso ay tila mga latay sa kanyang pagkatao. Sa isang pagkakataon, habang nakaupo siya sa isang maliit na bangko sa likod ng kusina, para magpahinga ng 5 minuto, nakita niya ang isang lumang dyaryo na nakalatag sa sahig. Ang headline ay tungkol sa tagumpay ni Rogie sa kanyang pinakabagong proyekto. May litrato roon si Rogie at Misty, nakasuot ng mga damit na ang halaga ay katumbas na ng isang taong sahod ng lahat ng tao sa karinderyang iyon. Nakangiti sila, tila mga hari at reyna ng isang mundong binuo sa pagnanakaw. Hinihimas ni Candice ang kanyang masakit na balikat habang nakatingin sa litrato. Isang patak ng pawis ang nalaglag mula sa kanyang noo patungo sa mukha ni Rogie sa dyaryo. Magsaya kayo habang may oras pa, bulong niya sa sarili. Dahil ang bawat plato na hinuhugasan ko, ang bawat pag-alipusta na tinatanggap ko rito ay magiging bala na itatanim ko sa puso ng kumpanya mo. Nabalik lamang ang diwa ni Candice nang marinig niya ang malakas na kalansing ng mga kutsara at tinidor. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang iyon ang narinig niya. Mula sa labas ng karinderya, isang itim na sasakyang pamilyar sa kanya ang dahan-dahang huminto. Ang bintana nito ay bumaba at kahit malayo, nakita ni Candice ang pamilyar na singsing sa daliri ng taong nasa loob. Hindi ito si Rogie. Ito ay ang taong hindi niya inaasahang makikita sa ganitong lugar. Ang taong maaaring tumapos sa kanyang pagtatago sa isang sulyap lamang. Kadiri, bakit dito pa tayo itinigil ng driver na yan? Amoy kanal at amoy na panis na pagkain ang buong paligid. Siguraduhin mo lang, Misty, na sulit ang pagbaba natin dito para lang sa tinitinda nilang kakanin. Dahil kung hindi, pasasabugin ko ang bungo ng driver na yan. Ang boses na yon ni Doña Remedios
ay tila isang malakas na sampal na yumaig sa pandinig ni Candice. Mabilis siyang yumuko, halos isubsob na niya ang kanyang muka sa tumpok ng mga platong punong-puno ng sebo at tirang pagkain. Ang bawat salita ng kanyang dating biyenan ay puno ng puot at matinding panghahamak sa mga taong nagtatrabaho ng marangal sa ilalim ng init ng araw. Sa labas ng karinderya, bumaba mula sa kumikinang na itim na sasakyan si Doña Remedios. Suot ang isang mamahaling puting terno na tila hindi nababagay sa maduming kalsada ng Pasay. Kasunod niya si Misty na kulang na lang ay magsuot ng maskara dahil sa arte habang tinatakpan ng ilong ng isang panyo na gawa sa seda. Ang bango ng kanilang mamahaling pabango ay nakikipag-agawan sa alimuom ng kanal at amoy ng pritong isda. Isang masangsang na paalala ng malaking agwat ng kanilang mga mundo. Mommy Remedios, calm down po. Sabi kasi ni Rogie, dito raw ang pinakamasarap na kutsinta sa lugar na ito. Gustong-gusto ko po kasi, alam nyo na, naglilihi ang apo ninyo. Ang malambing ngunit nakakainggit na boses ni Misty. Hinaplos pa nito ang kanyang tiyan habang nakatingin sa karinderya nang may pandidiri. Naramdaman ni Candice ang matinding panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng tubig na may sabon. Ang kanyang dibdib ay tila sasabog sa halo-halong takot at nagngingit-ngit na galit. Narito ang mga taong kumuha ng kanyang dignidad, ang mga taong bumasag sa kanyang puso. Ilang metro lamang ang layo sa kanya. Gusto niyang tumayo, gusto niyang isigaw sa lahat ang kanilang mga kasalanan, ngunit alam niyang wala pa siyang lakas. Ang tanging panangga niya ngayon ay ang kanyang maikling buhok at ang dumi sa kanyang mukha. Hoy babae, ano pang itinatanga-tanga mo dyan? Ang bulyaw ni Aling Marites kay Candice na lalong nagpabilis sa tibok ng puso nito. Dalhan mo ng upuan ang mga bisita. Hindi mo ba nakikitang mga bigati ng mga yan? Bilisan mo, baka mapalayas kita rito. Napilitan si Candice na tumayo. Kinuha niya ang isang lumang basahan at dahan-dahang lumapit sa mesa kung saan uupo ang dalawang babae. Pinababa niya ang kanyang tingin, hinahayaang takpan ng kanyang bangs ang kanyang mga mata. Habang pinupunasan niya niya ang mesa, naramdaman niya ang matalim na titig ni Doña Remedios. Yak! Look at her hands! Napakarumi! Ang bulong ni Misty na sapat na para marinig ni Candice. Mommy, sigurado ba tayong malinis ang pagkain dito? Baka kung anong sakit ang makuha natin sa mga taong grasa na ito. Hayaan mo na. Kumuha ka na lang ng gusto mo at umalis na tayo agad. Hindi ko sikmura ang manatili sa ganitong klaseng lugar kasama ang mga ganitong klaseng tao. Ang sagot ni Doña Remedios habang kinukuha ang kanyang pitaka. Sa loob ng pitakang iyon, nakita ni Candice ang isang pamilyar na litrato. Isang maliit na snapshot ng kanilang pamilya noong masaya pa sila, na ngayon ay tila ginagamit na lamang na pang-ipit ng pera. Isang matinding hapdi ang gumuhit sa lalamunan ni Candice. Ang bawat paghamak ni Doña Remedios sa kanyang paligid ay tila ba direktang patama sa kanyang pagkatao. Ito ang babaeng tinawag niyang inay sa loob ng 10 taon. Ang babaeng ipinagluto niya at pinagsilbihan tuwing may sakit, ngunit ngayon ay tila nakatingin sa isang peste na dapat tapakan. Habang inilalagay ni Candice ang platito ng kutsinta sa harap ni Misty, hindi niya sinasadyang masagi ang baso ng tubig. Ang tubig ay tumalsik sa mamahaling bag ni Misty. Diyos ko, ang bag ko. You stupid girl! Ang tili ni Misty habang mabilis na tumatayo. Alam mo ba kung magkano ito? Higit pa ito sa sahod mo sa loob ng 10 taon. Mommy, look! Dinumihan niya ang regalo sa akin ni Rogie. Mabilis na lumapit si Doña Remedios. At bago pa man makahingi ng tawad si Candice, naramdaman niya ang isang malakas na sampal sa kanyang pisngi. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa buong karinderya. Napasubsob si Candice sa sahig. Ang kanyang paningin ay nagdilim sandali at ang lasa ng dugo ay humalo sa kanyang laway. Wala ka talagang silbi. Kahit sa simpleng paglalapag lang ng pagkain, tatanga-tanga ka pa rin.
Ang hiyaw ni Doña Remedios. Ganyan ba kayong mga mahihirap? Walang pinag-aralan kaya laging nagdudulot ng perwisyo sa amin? Lumapit si Aling Marites, nanginginig sa takot na mawalan ng customer na mayaman. Pasensya na po, madam. Bago lang po yan. Tanga po talaga. Hoy, humingi ka ng tawad. Ngayon na. Nanatiling nakayuko si Candice sa semento. Ang kanyang pisngi ay tila nasusunog, ngunit ang galit sa loob niya ay mas masidhi pa kaysa sa anumang sakit ng sampal. Habang nakatingin siya sa sapatos ni Doña Remedios na malapit sa kanyang mukha, nakita niya ang isang maliit na detalye, isang brooch na nakakabit sa terno ng matanda. Ito ang brooch na pag-aari ng kanyang ina, isang alahas na ninakaw ni Rogie mula sa kanyang mga gamit. I'm sorry po. Ang mahinang bulong ni Candice, ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Tara na, Misty. Nakakasira ng araw ang makaharap ang ganitong klaseng basura. Ang huling sabi ni Doña Remedios bago sila tumalikod at mabilis na bumalik sa kanilang sasakyan. Ang usok ng kanilang kotse ay humampas sa mukha ni Candice habang humaharurot ito palayo. Dahan-dahang tumayo si Candice, pinunasan niya ang dugo sa kanyang labi gamit ang kanyang braso. Ang lahat ng tao sa karinderya ay nakatingin sa kanya nang may awa o kaya ay pangungutya, ngunit wala siyang pakialam. Tumingin siya sa malayo, sa direksyon kung saan nawala ang sasakyan. Ang sampal na yon ay hindi nagpahina sa kanya. Sa halip, ito ang naging huling piraso ng puzzle na bubuo sa kanyang determinasyon. Bawat sakit, bawat paghamak, at bawat patak ng dugo ay itatala niya sa kanyang isipan. 10 taon. Ang bulong niya sa hangin. 10 taon ninyo akong itinuring na basura. Pero hindi niyo alam, ang basurang itinapon ninyo ang siyang susunog sa buong kaharian ninyo. Nabalik lamang ang diwa ni Candice nang marinig niya ang tunog ng isang motorsiklong huminto sa likod niya. Isang lalaking nakasuot ng helmet ang lumapit at may iniabot na maliit na sobre sa kanya bago mabilis na umalis. Binuksan ni Candice ang sobre at nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. Ito ay isang susi at isang address ng isang tagong warehouse. At sa loob ng sobre, may isang maliit na papel na may nakasulat na, "The architect is ready to talk. But are you ready for the truth?" Ang kirot sa pisngi ni Candice ay unti-unting namamanhid, ngunit ang hapdi sa loob ng kanyang dibdib ay lalong nag-aalab. Habang hawak niya ang maliit na susi at ang address sa papel, tila bawat letra ay nagiging apoy na tumutupok sa kanyang huling bakas ng pag-aalinlangan. Hindi na siya ang Candice na laging nakayuko. Hindi na siya ang babaeng hihingi ng tawad sa mga kasalanang hindi naman niya ginawa. Hoy! Ano na naman yung hawak mo? Magtrabaho ka na. Kung ayaw mong ibawas ko sa sahod mo ang basag na baso at ang abalang idinulot mo sa mga bigating customer. Ang bulyaw ni Aling Marites mula sa kusina. Tumingin si Candice kay Aling Marites, hindi nang may takot, kundi nang may nakakabinging katahimikan. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang maruming apron at binitiwan ito sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak ng tela sa maputik na semento ay tila isang deklarasyon ng kalayaan. Hindi ko na kailangan ang trabahong ito, Aling Marites, at hindi ko na rin kailangan ang barya-baryang ibinibigay ninyo kapalit ng panlalait ninyo. Ang mahinahon, ngunit matalim na sagot ni Candice. Tumalikod siya nang hindi man lang lumingon. Iniwan ang natutulalang may-ari ng karinderya sa gitna ng usok at dumi. Naglakad siya patungo sa Quiapo, sa tapat ng lumang simbahan kung saan sila dapat magtagpo ni Vito. Sa gitna ng dagsa ng mga tao, ng amoy ng sampagita at tila walang katapusang ingay ng mga deboto, nakita niya ang pamilyar na tindig ni Vito sa ilalim ng isang malaking puno. Ang lalaki ay balisa. Panay ang tingin sa paligid hanggang sa magtagpo ang kanilang mga mata. Mabilis na lumapit si Vito at nang makita ang namamaga at may bakas pa ng dugo na pisngi ni Candice, ang kanyang panga ay nagngalit sa galit. Anong nangyari?
Sino ang may gawa nito sa inyo? Si Doña Remedios. Ang simpleng sagot ni Candice, ngunit ang kanyang boses ay puno ng pait. Pero huwag kang mag-alala, Vito. Ang bawat sakit na nararamdaman ko ngayon ay gagamitin ko para masiguro na hinding-hindi na sila makakasakit muli. Kinuha ni Vito ang kanyang malinis na panyo at dahan-dahang pinunasan ang dumi sa mukha ni Candice. Ang bawat haplos niya ay puno ng pag-iingat. Tila ba isa itong mamahaling porselana na ayaw niyang mabasag. Sa gitna ng kaguluhan ng Maynila, ang sandaling iyon ay naging payapa. Isang maliit na kilos ng pagmamalasakit na hinding-hindi na ibigay ni Rogie sa loob ng 10 taon. May nakuha akong mensahe, Vito. Bulong ni Candice habang ipinapakita ang susi. Handa na raw makipag-usap ang The Architect. Kailangan nating pumunta sa address na ito sa Binondo. Matapos ang mahabang biyahe sa luma at maingay na jeep, nakarating sila sa isang madilim at tila abandonadong warehouse sa dulo ng isang makitid na eskinita. Ang bawat hakbang nila sa sahig na gawa sa kahoy ay lumilikha ng tunog na tila ba may sumusunod sa kanila sa kadiliman. Sa dulo ng pasilyo, may isang pintong bakal na may maliit na butas para sa susi. Nang buksan ni Candice ang pinto, sinalubong sila ng amoy ng lumang papel at alikabok. Sa gitna ng silid, sa ilalim ng isang malamlam na ilaw, nakaupo ang isang matandang lalaki sa isang wheelchair. Ang kanyang mukha ay puno ng kulubot at ang kanyang mga mata ay tila nakakita na ng napakaraming trahedya. Dumating ka rin, Candice. Ang paos na boses ng matanda. Matagal kitang hinintay. Ako si Delphine. Noong bata pa ang asawa mo, ako ang humahawak ng lahat ng maruming transaksyon ng tatay niya at pagkatapos ni Rohe. Lumapit si Candice, ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Bakit ninyo ako tinawagan? Ano ang kinalaman ninyo sa pamilya ko? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mang Delphine habang binubuksan niya ang isang lumang folder na puno ng mga dokumento. Hindi lang lupa ang ninakaw ni Rogie sa iyo, anak. Noong nalaman ng tatay mo ang tungkol sa mga ilegal na gawain ni Rogie, balak niyang isumbong ito sa mga awtoridad. Hindi sakit sa puso ang pumatay sa tatay mo. Nanlamig ang buong katawan ni Candice. Ang kanyang hininga ay tila tumigil. Anong ibig ninyong sabihin? Ang gamot na iniinom ng tatay mo noon para sa kanyang puso. Pinalitan iyon ni Rogie ng ibang chemical. Isang uri ng lason na hindi agad nakikita sa autopsy, ngunit dahan-dahang pinapatigil ang daloy ng dugo. Pinanood ni Rogie ang tatay mo habang nahihirapang huminga at nang mamatay ito, siya pa ang unang yumakap sa iyo para magpakitang tao. Napahawak si Candice sa gilid ng mesa para hindi matumba. Ang bawat alaala niya ng kanyang yumaong ama. Ang huling gabi na nakita niya itong nahihirapan, ang paraan ng pag-alo sa kanya ni Rogie sa libing. Lahat ng iyon ay naging isang madilim at kasuklam-suklam na katotohanan. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking itinuring niyang tagapagligtas, ay walang iba, kundi ang mamamatay tao ng kanyang sariling ama. Isang matinding sigaw ng sakit at galit ang gustong kumawala sa lalamunan ni Candice. Ngunit ang tanging lumabas ay isang mahinang hikbi na puno ng puot. Ito ang mga ebidensya. Patuloy ni Mang Delphine. Ang mga resibo ng pagbili ng chemical, ang mga sulat ni Rogie sa akin para ayusin ang lahat. Itinago ko ito dahil alam kong darating ang araw na babalik ka. Ang The Architect ay hindi lang nagtatayo ng mga gusali, Candice. Nagtatayo rin kami ng mga bitag para sa mga taong akala nila ay hindi sila mahuhuli. Kinuha ni Candice ang mga dokumento ng may nanginginig na kamay. Sa sandaling iyon, ang kanyang misyon ay hindi na lamang tungkol sa pera o sa nasirang dangal. Ito ay tungkol sa dugo. Ito ay tungkol sa katarungan para sa isang buhay na kinuha ng walang kalaban-laban. Ngunit bago pa man sila makalabas ng silid, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng pinto sa labas ang umalingaw-ngaw. Ang katahimikan ng warehouse
ay mabilis na napalitan ng tunog ng mabibigat na yabag ng sapatos na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Nandito na sila, ang babala ni Vito, habang mabilis na binubunot ang kanyang tanging sandata. Alam ni Rogie na nandito tayo. Hindi tayo pwedeng mahuli na dala ang mga papel na yan. Tumingin si Candice sa folder. Pagkatapos ay kay Vito at huli ay sa madilim na pasilyo. Ang katarungang hawak niya ay tila isang mitya ng dinamita na anumang oras ay sasabog. Sino ang nag-traitor sa kanila? At may pagkakataon pa bang makalabas ng buhay ang katarungan mula sa madilim na warehouse na ito? Ibigay niyo sa amin ang folder na yan kung gusto niyo pang makita ang pagsikat ng araw. Ang sigaw na yon mula sa labas ng silid ay sinundan ng isang malakas na paghampas sa pintong bakal. Ang tunog ng metal na tumatama sa metal ay umalingaw-ngaw sa buong warehouse, tila isang babala ng kamatayan. Naramdaman ni Candice ang bawat pintig ng kanyang puso sa kanyang mga daliri habang yakap-yakap niya ang mga dokumento. Ang mga papel na ito ay hindi na lamang basta ebidensya. Ito ang huling hininga ng kanyang ama. Mabilis na kumilos si Vito. Hinila niya ang isang mabigat na estante ng mga lumang libro para harangan ang pinto. Ang kanyang mga kalamnan ay bumubukol sa matinding tensyon. Lumingon siya kay Mang Delphine na nananatiling kalmado sa kanyang wheelchair sa kabila ng panganib. Mang Delphine, kailangang makaalis ni Candice. May iba pa bang labasan dito? Ang tanong ni Vito, ang kanyang boses ay puno ng pagmamadali. Iminuwestra ng matanda ang isang bahagi ng dingding na natatakpan ng isang makapal na kurtina. Sa likod niyan ay may isang maliit na elevator para sa mga kargamento. Direkta itong patungo sa basement na may lagusan sa kabilang kalye. Sige na, lumabas na kayo. Paano po kayo? Ang nanginginig na tanong ni Candice. Hindi niya kayang iwan ang matandang nagbukas ng kanyang mga mata sa katotohanan. Isang malungkot, ngunit payapang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mang Delphine. Huwag niyo na akong alalahanin, anak. Matagal na akong patay sa loob. Ang mahalaga ay ang hustisyang dala ninyo. Itakbo mo ang katotohanan, Candice. Iyan ang tanging paraan para makapahinga ng payapa ang kaluluwa ng tatay mo. Bago pa man makasagot si Candice, ang pintong bakal ay nagsimula ng mayupi dahil sa marahas na paghampas mula sa labas. Hinawakan ni Vito ang kamay ni Candice, isang mahigpit at mainit na hawak na tila nagsasabing, hindi kita bibitawan. Hinila niya ang babae patungo sa nakatagong elevator. Ang pagbaba ng elevator ay mabagal at lumilikha ng tunog ng nagkiskis ang kalawang. Tila ba bawat segundo ay isang taon ng paghihintay. Nang bumukas ang pinto sa basement, sinalubong sila ng amoy ng amag at basang lupa. Tumakbo sila sa gitna ng kadiliman, tanging ang liwanag mula sa cellphone ni Vito ang nagsisilbing gabay. Nang makalabas sila sa isang maliit na pinto, patungo sa isang madilim na eskinita sa Binondo, hindi tumigil si Vito sa paghila kay Candice. Sumakay sila sa isang naghihintay na tricycle at mabilis na lumayo sa lugar na yon. Ang bawat busina at ingay ng gabi sa Maynila ay tila nagpapatindi sa kaba ni Candice. Nakarating sila sa isang maliit na boarding house sa Santa Mesa, isang lugar na pag-aari ng isang kamag-anak ni Vito na matagal nang walang nakatira. Puno ito ng alikabok at ang mga gamit ay natatakpan ng puting tela. Tila isang bahay ng mga alaala. Doon, sa gitna ng malamlam na liwanag ng isang bombilya, tuluyang bumigay ang emosyon ni Candice. Napaupo siya sa sahig. Ang mga dokumento ay nakakalat sa kanyang paligid. Ang bawat salita ni Mang Delphine tungkol sa pagkalaso ng kanyang ama ay tila paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. Pinatay niya si Papa, Vito. Pinanood niya siyang mamatay. Ang hikbi ni Candice na puno ng matinding pait. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa halo-halong galit at pangungulila. Lahat ng yakap niya, lahat ng pangako niya noong mga panahong yon, lahat iyon ay para lang masiguro na hindi ako maghihinala. Isang demonyo ang pinakasalan ko. Dahan-dahang lumuhod si Vito sa harap niya. Hindi siya nagsalita,
Sa halip ay kinuha niya ang mga kamay ni Candice at hinawakan ang mga ito ng may matinding pag-iingat. Ang katahimikan ni Vito ay tila isang kumot na bumabalot sa nagngingit-ngit na damdamin ng babae. Hustisya, Candice, ang mahinahon ngunit determinadong sabi ni Vito habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Iyan ang kailangan nating makuha. Hindi na ito tungkol sa pagtakas, ito ay tungkol sa pagpapakita sa kanila na ang taong itinuring nilang basura ay ang siyang wawasak sa kanila. Pinunasan ni Candice ang kanyang mga luha gamit ang kanyang braso. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng lungkot, ay muling nagliwanag ng may kakaibang tapang. Tama ka, Vito. Hindi sapat ang makulong lang si Rogie. Gusto kong makita siyang mawalan ng lahat, gaya ng ginawa niya sa akin. Gusto kong maramdaman niya ang bawat segundo ng pagdurusa ng tatay ko. Tumayo si Candice at maingat na inayos ang mga dokumento. Napansin niya ang isang particular na papel na may listahan ng mga bank accounts sa ibang bansa. Ito ang lifeblood ng kumpanya ni Rogie, ang mga pondong hindi alam ng gobyerno. Kung mapuputol natin ang daloy ng perang ito, guguho ang lahat ng proyekto niya. Magkakagulo ang mga investors niya at doon natin siya unti-unting lalamunin. Ang paliwanag ni Candice, ang kanyang boses ay tila isang general na nagpaplano ng digmaan. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang cellphone ni Vito ay tumunog. Isang mensahe ang dumating mula sa isang hindi kilalang numero. Binasa ito ni Vito at ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ipinakita niya ang screen kay Candice. Isang litrato ang naroon. Litrato ng maliit na karinderya ni Aling Marites na ngayon ay nilalamon na ng malaking apoy. At sa ibaba ng litrato ay may nakasulat, "This is what happens to people who try to help you, Candice. You are a curse. Sumuko ka na bago pa lahat ng kakilala mo ay maging abo." Naramdaman ni Candice ang panlalamig ng kanyang buong pagkatao. Ang bawat taong nadadamay ay tila isang latay sa kanyang konsensya. Ngunit kasabay ng takot ay ang pagpapasya. Hindi na siya pwedeng magtago. Kailangan na niyang lumabas at harapin ang halimaw na nilikha ng sarili niyang pag-ibig. Vito, kailangan nating makipag-ugnayan sa kompetensya ni Rogie, ang sabi ni Candice habang tinititigan ng apoy sa litrato. Gagamitin natin ang kanilang kasakiman para pabagsakin ang hari. Eksaktong pagkatapos niyang sabihin niyon, isang malakas na katok ang narinig nila sa pinto ng boarding house. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito marahas. Ito ay tatlong mahina at tila may code na katok. Sino ang nakahanap sa kanila sa tago at tahimik na boarding house na ito? Isang kaibigan o isa na namang patibong? Huwag kang lalapit, Candice. Ako na ang titingin. Ang boses ni Vito ay halos isang bulong, ngunit puno ng awtoridad. Hawak niya ang isang lumang tubo ng bakal. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakatitig sa pinto ng boarding house. Ang tatlong mahinang katok ay muling narinig. Maingat, may ritmo, at tila humihihingi ng pahintulot sa halip na nagbabanta. Nang dahan-dahang buksan ni Vito ang pinto, hindi isang guon o tauhan ni Rogie ang bumungad sa kanila. Isang babaeng balot ng itim na trench coat, basang-basa ng ulan, at may suot na malaking salamin ang mabilis na pumasok sa loob. Hinihingal siya. Ang kanyang mukha ay maputla at puno ng takot. Attorney Elena? Ang gulat na naibulalas ni Candice. Si Attorney Elena ang dating legal counsel ng kumpanya ni Rogie. Siya ang babaeng laging formal, laging tapat, at ang taong huling nakita ni Candice na umiiyak sa opisina bago ito biglang nag-resign 3 taon na ang nakalilipas. Candice, salamat sa Diyos at nahanap ko kayo. Ang nanginginig na sabi ng abogado habang tinatanggal ang kanyang basang salamin. Narinig ko ang nangyari kay Aling Marites. Rogie is burning everything, Candice. Wala na siyang pakialam kung sino ang mamatay. Basta makuha lang niya ang notebook na hawak mo. Naramdaman ni Candice ang muling paghapdi ng kanyang puso.
Ang litrato ng nasusunog na karinderya ay tila nakaukit na sa kanyang mga mata. Dahil sa akin, dahil sa akin, kaya nawala ang lahat sa matanda. Attorney Elena, tama ang sabi nila. Isang sumpa ako sa lahat ng lumalapit sa akin. Dahan-dahang lumapit si Vito kay Candice. Hindi siya nagsalita, ngunit inilapat niya ang kanyang malapad na palad sa likod ng babae. Isang tahimik na paalala na hindi siya aalis sa tabi nito. Ang init ng kamay ni Vito ay tila isang gamot sa nanlalamig na pagkatao ni Candice. Hindi mo kasalanan ang kasamaan ng ibang tao, Candice. Ang mahinahong sabi ni Vito. Ang apoy na yon ay gawa ni Rogie, hindi sa'yo. Ang tanging paraan para matigil ang sumpa ay ang putulin ang ulo ng ahas. Huminga ng malalim si Attorney Elena at inilabas ang isang maliit na flash drive mula sa kanyang bulsa. Bago ako umalis sa kumpanya noon, gumawa ako ng backup ng mga offshore accounts ni Rogie. Pero kulang ang data ko. Kailangan ko ang mga password na nasa itim na notebook mo para mabuksan ang mga pinto ng kanyang sikretong kayamanan. Kung magagawa natin yan, anong mangyayari sa kanya? Ang tanong ni Candice, ang kanyang boses ay naging matigas na tila bakal. Mababang karote siya sa loob ng 24 oras. Ang mga illegal investors niya sa ibang bansa ang mismong lalamon sa kanya kapag nalaman nilang wala na ang pera nila. He will lose everything. His power, his name, and his freedom. Ang paliwanag ni Elena. Ngunit bago pa man sila makapagplano, may isang malaking hadlang. Ang huling security key para sa main account ni Rogie ay hindi digital. Ito ay isang physical hardware key na laging suot ni Rogie bilang isang tie-pin o kaya ay itinatago sa pinakaligtas na lugar sa mansyon. Ang brooch! Ang biglang naalala ni Candice. Ang brooch ng nanay ko na suot ni Doña Remedios noong huli kaming magkita sa karinderya. Hindi lang yun alahas. Yun ang ginawa nilang taguan ng hardware key. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa silid. Ang tanging naririnig ay ang patak ng ulan sa bubong na yari sa yero. Para makuha ang hustisya, kailangang bumalik ni Candice sa lugar na nagdulot sa kanya ng pinakamatinding sakit. Kailangan niyang pumasok muli sa mansyon ng mga halimaw. Masyadong mapanganib, Candice. Siguradong nakabantay ang lahat doon. Ang babala ni Vito, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ito lang ang paraan, Vito. Bukas ang ika-70 kaarawan ni Doña Remedios. Magkakaroon ng malaking piging sa mansyon. Maraming tao, maraming gulo. Doon tayo papasok. Ang determinadong plano ni Candice. Tumingin siya sa salamin na nasa dingding ng boarding house. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang mahiyaing asawa na sunod-sunuran. Ang kanyang maikling buhok, ang kanyang matalim na tingin, at ang galit sa kanyang puso ay naging isang sandata. Vito, kailangan ko ng paraan para makapasok bilang isa sa mga catering staff. Elena, ihanda mo ang lahat ng dokumento. Bukas, sa mismong gabi ng selebrasyon nila, ipapakita ko sa kanila kung paano gumuho ang isang kahariang itinayo sa dugo ng aking ama. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Candice. Nakaupo siya sa gilid ng higaan habang pinapanood si Vito na naglilinis ng kanyang gamit sa sahig. Napansin ni Vito ang kanyang pagkabalisa at lumapit ito. Candice, pagkatapos ng lahat ng ito, anong balak mo? Ang mahinang tanong ng lalaki. Tumingin si Candice sa malayo sa bintanang basang-basa ng ulan. Gusto ko lang ng katahimikan, Vito. Gusto ko lang makuha ang katarungan para kay Papa. At pagkatapos, hindi ko na alam. Dahan-dahang hinawakan ni Vito ang kamay ni Candice. Isang hawak na puno ng pangako at hindi masabing damdamin. Nandito ako. Hindi lang hanggang bukas. Kahit saan ka pumunta, kahit anong tahimik na buhay ang gusto mo, sasamahan kita. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Candice. Ang unang ngiti na tila tunay at hindi pilit. Ngunit ang sandaling iyon
ay mabilis na naglaho nang makarinig sila ng isang malakas na hiyaw mula sa kabilang kwarto ng boarding house. Mabilis na tumayo si Vito at binuksan ng pinto. Ang nakita nila ay nagpatigil sa tibok ng kanilang mga puso. Ang pader ng kabilang kwarto ay may nakasulat na pulang pintura, tila ba sariwang dugo na dahan-dahang tumutulo sa sahig. Ikaw na ang susunod, Candice. Hindi lang pala sila ang nagmamasid. Ang halimaw ay nasa loob na ng gusali. Hindi tayo pwedeng manatili rito kahit isang minuto pa. Nahanap na nila tayo. Ang boses ni Vito ay tila isang babala mula sa kailaliman ng lupa. Mabilis niyang hinila si Candice palayo sa nakapanlulumong pader na may nakasulat na dugo. Ang bawat patak ng pulang pintura o kung anuman ang likidong yon ay tila isang sumpa na dahan-dahang gumagapang sa sahig. Hindi na hinintay ni Vito na sumagot si Candice. Binuhat niya ang tanging bag ng babae at mabilis na kinaladkad ito palabas. Kasunod si Attorney Elena na nanginginig ang buong katawan. Bumaba sila sa madilim na hagdanan ng boarding house. Ang tunog ng kanilang nagmamadaling mga yabag ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gusali. Sa labas, ang ulan ay tumila na, ngunit ang lamig ng gabi ay nananatiling nakatusok sa balat. Sumakay sila sa isang lumang van na hiniram ni Vito sa isang kaibigan. Doon sa loob ng sasakyan, habang bumabaybay sila sa madidilim na kalsada ng Maynila, tuluyang bumigay ang lakas ni Candice. Yumuko siya at itinago ang kanyang muka sa kanyang mga palad. Vito, Elena, itigil na natin ito. Ayokong may mamatay pa dahil sa akin. Ang karinderya ni Aling Marites, ang banta sa pader. Susunod niyan ay kayo na ang kukunin nila. Naramdaman ni Candice ang isang malapad at mainit na kamay na dahan-dahang humawak sa kanyang nanginginig na mga daliri. Hinila ni Vito ang kanyang kamay at mahigpit itong pinisil. Ang init ng palad nito ay tila isang kuryenteng nagbigay ng bagong lakas sa namamatay na loob ni Candice. Tumingin ka sa akin, Candice. Ang mahinahong utos ni Vito. Nang iangat ni Candice ang kanyang paningin, nakita niya ang mga mata ni Vito, puno ng katapangan, katapatan, at isang uri ng pagmamahal na hindi kailanman naghangad ng kapalit. Hindi ako aalis. Hinding-hindi ako bibitaw. Ang laban mo ay laban ko na rin. Kung mamatay man tayo, mamatay tayong lumalaban para sa katarungan, hindi bilang mga daga na nagtatago sa dilim. Isang tahimik na luha ang nalaglag mula sa mata ni Candice, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa pag-asang akala niya ay kinuha na ni Rogie ng gabing iyon sa ulan. Kinabukasan, ang Forbes Park ay balot ng karangyaan. Ang mansyon ni Rogie ay tila isang kastilyong ginto sa gitna ng mga naglalakihang puno. Maraming mamahaling sasakyan ang nakaparada at ang amoy ng litson, mamahaling alak at pabango ay humahalo sa hangin. Ika-70 kaarawan ni Doña Remedios at tila nakalimutan na ng lahat ang babaeng 10 taong naglinis at nag-alaga sa tahanang yon. Sa gilid ng gate, isang puting catering van ang pumasok. Sa loob nito, nakasuot ng uniforme ng isang server si Candice. Ang kanyang maikling buhok ay nakatago sa ilalim ng isang hairnet at ang kanyang mukha ay sadyang nilagyan ng kaunting makeup para magmukhang mas matanda at pagod. Si Vito naman ay nagpanggap na isa sa mga driver ng catering, nakabantay sa bawat galaw sa paligid. Nakahanda na ang lahat, Candice. Ang brooch ay nasa dibdib ni Doña Remedios. Kailangan mo lang itong makuha ng hindi napapansin. Ang bulong ni Elena sa earpiece ni Candice. Pagpasok ni Candice sa loob ng mansyon, tila huminto ang kanyang mundo. Ang bawat sulok ng bahay na yon ay may dalang alaala, ngunit lahat ng yon ay puno ng pait. Nakita niya si Rogie sa gitna ng sala. Nakatawa. Hawak ang isang baso ng champagne. Mukhang masaya ito, tila walang mabigat na konsensyang dinadala. At sa tabi nito, si Misty, na suot ang isa sa mga gown ni Candice na ipina-alter para magkasya rito. Ang kanyang tiyan ay lalong kapansin-pansin
sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Ganda naman ng party na ito, Mommy Remedios, ang boses ni Misty na narinig ni Candice habang dumadaan siya bitbit ang isang tray ng appetizers. Finally, wala na ang bad luck sa bahay na ito. Wala na ang baog na babaeng iyon na laging nagpapabigat ng aura. Totoo yan, Hija. Salamat at nandito ka na para bigyan ako ng apo. Ang sagot ni Doña Remedios. Nakita ni Candice ang brooch sa dibdib ng matanda. Isang antigong alahas na may malaking ruby sa gitna. Ang ruby na yon ang nagtatago ng hardware key. Dahan-dahang lumapit si Candice. Ang kanyang boses ay binago niya para magmukhang paos. Excuse po, madam. May gusto po ba kayong inumin? Lumingon si Doña Remedios. Ngunit dahil sa kapal ng makeup ni Candice at sa dilim ng ilang bahagi ng hardin kung saan sila naroroon, hindi nito nakilala ang dating manugang. Iabot mo sa akin yang wine at siguraduhin mong malamig, hindi katulad ng serbisyo nyo na napakabagal. Habang iniabot ni Candice ang base, sinadya niyang pasandig ang kanyang kamay sa balikat ng matanda para matanggal ang lock ng brooch. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Bawat segundo ay tila isang oras. Naramdaman na niya ang metal ng brooch sa kanyang palad. Isang pitik na lang at makukuha na niya ito. Ngunit bago pa man niya mahablot ang alahas, isang kamay ang biglang humawak sa kanyang braso ng napakahigpit. Sandali lang! Ang malamig na boses ni Rogie sa kanyang likuran. Parang pamilyar ang amoy mo. Hindi ka ba ang babaeng nasa karinderya ni Marites? Nanigas si Candice. Ang baso ng wine sa kanyang tray ay dahan-dahang gumagalaw. Tila sumasabay sa paghinto ng kanyang paghinga. Lumingon si Rogie, ang kanyang mga mata ay naniningkit. Habang sinusuring mabuti ang mukha ni Candice sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng garden. Humarap ka sa akin, ang utos ni Rogie, at sa pagkakataong ito, naramdaman ni Candice ang malamig na dulo ng isang baril na itinago ni Rogie sa ilalim ng kanyang coat, nakatutok sa tagiliran ng babae. Sino ka talaga? Akala mo ba talaga ay maloloko mo ako sa simpleng disguise na yan, Candice? Kahit balutin mo pa ang sarili mo ng putik, kilala ko ang amoy ng kawalan ng kwenta. Ang mga mata mong laging puno ng sumbat. Hinding-hindi ko makakalimutan ang tingin na yan. Ang boses ni Rogie ay isang mabasag na bulong. Ngunit para kay Candice, ito ay tila tunog ng isang hatol ng kamatayan. Naramdaman niya ang matigas at malamig na dulo ng baril na nakabaon sa kanyang tagiliran, sa likod mismo ng manipis na tela ng kanyang uniforme. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila humihampas sa bakal na yon, isang masakit na paalala kung gaano kalapit ang kanyang huling hininga. Sa paligid nila, ang musika ng string quartet ay patuloy na tumutugtog ng isang masayang kanta. Ang mga tawanan ng mga bisita at ang kalansing ng mga baso ng kristal ay tila nanggagaling sa isang napakalayong mundo. Narito sila, sa gitna ng karangyaan, ngunit ang kamatayan ay nakatayo sa pagitan nila, nakasuot ng tuxedo at may hawak na champagne. Humarap ka sa akin ng dahan-dahan. Ang utos ni Rogie, ang kanyang mga daliri, ay lalong humigpit sa braso ni Candice. Napilitang humarap si Candice. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ng lalaking minahal niya nang higit sa sarili niya. Nakita niya ang laso ng pag-aalinlangan sa mga mata ni Rogie, ngunit naroon din ang isang uri ng baliw na kagalakan, ang kagalakan ng isang mangangaso na nahuli ang kanyang biktima. Rogie, ang tanging na isambit ni Candice, ang kanyang boses ay hindi nangangatog sa takot, kundi sa matinding pait na tila bumabara sa kanyang lalamunan. 10 taon tayong nagsama sa bahay na ito. 10 taon kong iningatan ang bawat sulok ng buhay mo. At ngayon, itatama mo ang baril na yan sa akin sa harap ng mga bisita mo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rogie. Huwag kang mag-alala. Hindi ko rito gagawin. Hindi ko dudumihan ang party ni Mommy ng dugo ng isang basurang katulad mo. Pero sasabihin mo sa akin kung nasaan ang notebook, Candice. Ngayon din,
Sa sandaling iyon, lumapit si Misty. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka na mabilis na napalitan ng isang mapang-uyam ng ngiti nang makilala ang babaeng nasa harap nila. Oh my God, Rogie! Look at her! Ang galing naman ng costume niya. Bagay na bagay sa kanya ang maging utusan habang buhay. Is she the one who's been bothering us? Shut up, Misty. Ang mariing sabi ni Rogie nang hindi inaalis ang tingin kay Candice. Mommy, halika rito. Dahan-dahang lumapit si Doña Remedios. Ang brooch na naglalaman ng hardware key ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng garden. Nang makita niya si Candice, ang kanyang mukha ay naging parang bato sa tindi ng pandidiri. Bakit nandito pa ang babaeng ito? Hindi mo ba siya pinalayas ng tuluyan, Rogie? Bakit hinahayaan niyo siyang makatapak muli sa damo ng mansyon ko? Ang bulyaw ng matanda. Naramdaman ni Candice ang isang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Habang nakatutok ang baril sa kanya, ang kanyang kanang kamay na nakatago sa gilid ng tray ay dahan-dahang kumilos. Sa isang mabilis at hindi inaasahang pagkakataon, hinablot niya ang brooch mula sa dibdib ni Doña Remedios. Magnanakaw, ninakawan niya ako. Ang hiyaw ni Doña Remedios nang maramdaman ang biglang pagbigat ng kanyang damit at ang pagkawala ng kanyang alahas. Nagkagulo ang mga tao. Ang musika ay biglang huminto. Si Rogie ay nagulat sa bilis ng kilos ni Candice at sa isang sandali ng kalituhan, bahagyang lumuwag ang kanyang pagkakahawak sa braso ng babae. Vito! Ngayon na! Ang sigaw ni Candice. Mula sa kadiliman ng mga halaman, isang malakas na usok mula sa fire extinguisher ang biglang bumulwak na lumikha ng isang makapal na puting ulap sa gitna ng garden. Ang mga bisita ay nagsimulang magsisigaw at magtakbuhan sa kung saan-saan. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Candice ang isang malakas na kamay na humablot sa kanya at humila sa kanya patungo sa likurang bahagi ng mansyon. Takbo, Candice! Huwag kang lilingon! Ang boses ni Vito, na ngayon ay nasa tabi na niya. Ang baril ni Rogie ay pumutok ng isang beses, ngunit tumama lamang ito sa isang malaking paso ng halaman. Nakarating sila sa bakod ng mansyon kung saan may isang butas na inihanda ni Vito kanina. Habang umaakyat sila, narinig ni Candice ang galit na hiyaw ni Rogie mula sa malayo. Hahanapin kita, Candice! Kahit sa dulo ng mundo, hinding-hindi ka makakatakas sa akin. Akin na ng notebook na yan. Akin ang lahat. Nang makalayo na sila at makasakay sa naghihintay na sasakyan ni Elena, napasandal si Candice sa upuan. Hingal na hingal. Ang kanyang palad ay mahigpit na nakakapit sa brooch ni Doña Remedios. Ang matulis na karayom nito ay bumaon sa kanyang balat. Nag-iiwan ng maliit na sugat, ngunit hindi niya naramdaman ang sakit. Binuksan niya ang kanyang palad. Doon, sa ilalim ng ruby, nakita niya ang maliit na slot. Kinuha ni Elena ang brooch at gamit ang isang maliit na screwdriver, binuksan ang likuran nito. Isang maliit na silver chip ang lumabas. Nakuha natin, Candice. Ang bulong ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tuwa. Ito na ang katapusan ni Rogie. Bukas na bukas, gigising siyang wala, kahit isang kusing sa bangko. Tumingin si Candice sa labas ng bintana habang mabilis silang lumalayo sa Forbes Park. Nakita niya ang mga ilaw ng lungsod na tila mga bituin na dahan-dahang naglalaho. Naramdaman niya ang kamay ni Vito na dahan-dahang humawak sa kanyang balikat, isang tahimik na pagsuporta. Ngunit sa gitna ng kanilang tagumpay, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot kay Candice. Tiningnan niya ang brooch sa kamay ni Elena at napansin niya ang isang bagay na hindi niya nakita kanina. May isang maliit na pulang ilaw na kumukurap sa gilid ng chip. Elena, sandali. Ang nanginginig na sabi ni Candice. Bakit may ilaw iyan? Ang mukha ni Elena ay biglang napalitan ng matinding takot. Diyos ko, hindi lang ito key. Isa itong GPS tracker. Alam nila kung nasaan tayo bawat segundo. Sa sandaling iyon,
Isang malakas na tunog ng sirena ang narinig nila mula sa likuran. Ngunit hindi ito sirena ng pulis. Ito ay ang tunog ng mga itim na SUV ni Rogie na mabilis na sumusulpot mula sa bawat kanto ng kalsada. Unti-unting pinaliligiran ang kanilang sasakyan. Nasa kanila ang susi, ngunit ang pinto ng impyerno ay tila bumubukas na para lamunin sila ng buo. Mayroon pa bang paraan para makatakas sa bitag na sila mismo ang pumasok? Akala niyo ba ay matatalas ang inyong isip? Binabati ko kayo dahil nakuha niyo ang gusto niyo. Pero tandaan mo ito, Candice, kabaong ang minamaneho niyo ngayon. At ako ang magpapako ng huling pako sa ibabaw nito. Ang boses ni Rogie na nanggagaling sa speaker ng cellphone ni Elena ay tila isang malamig na hangin galing sa sementeryo. Ang bawat salita nito ay may kasamang halakhak na puno ng kumpiyansa. Isang tunog na nagpapatayo ng balahibo ni Candice. Sa labas ng bintana ng sasakyan, ang mga ilaw ng mga SUV na humahabol sa kanila ay tila mga mata ng mga gutom na lobo sa gitna ng kadiliman ng highway. Naramdaman ni Candice ang biglang pagbigat ng kanyang hininga. Ang kanyang mga kamay, na mahigpit na nakakapit sa upuan, ay nanginginig ng hindi niya mapigilan. Ang bawat mabilis na pag-ikot ng manibela ni Vito ay nagdudulot ng matinding paghampas ng kanyang katawan sa pinto ng sasakyan, ngunit hindi niya nararamdaman ang pisikal na sakit. Ang mas masakit ay ang katotohanang kahit hawak na niya ang susi ng kanyang kalayaan, tila nakatali pa rin siya sa leeg ni Rogie. Elena, bilisan mo ang pag-upload. Wala tayong oras. Ang sigaw ni Vito habang nakatingin sa rearview mirror. Ang kanyang muka ay basang-basa ng pawis, ang kanyang panga ay halos sumabog na sa tindi ng pagkakakagat. I'm trying. Pero dahil sa tracker, nagkakaroon ng interference sa signal. Kailangan nating ilayo ang chip sa tracker na yan. Ang sagot ni Elena. Ang kanyang mga daliri ay tila lumilipad sa keyboard ng laptop habang ang sasakyan ay marahas na gumagalaw. Tumingin si Candice sa brooch na nasa kanyang kandungan. Ang maliit na pulang ilaw na kumukurap-kurap ay tila isang demonyong tumatawa sa kanya. Ito ang bagay na sumisimbolo sa lahat ng kanyang paghihirap. At ngayon, ito rin ang magiging mitya ng kanilang katapusan kung hindi siya kikilos. Isang matinding determinasyon ang sumilay sa kanyang mga mata sa gitna ng kanyang takot. Vito, itabi mo ang sasakyan malapit sa tulay na yon. Ang utos ni Candice, ang kanyang boses ay naging matatag. Malayo sa mahiyaing babaeng dating kilala ni Rogie. Anong gagawin mo? Masyadong mapanganib. Ang sagot ni Vito, ngunit hindi siya tumutol. Sa isang mabilis na maniobra, dumaan sila sa gilid ng isang malaking truck. Lumilikha ng tunog ng nagkiskisang metal sa hangin. Dahan-dahang binuksan ni Candice ang bintana. Ang malakas na hangin ay humampas sa kanyang mukha. Tila nananampal, ngunit hindi siya kumurap. Kinuha niya ang brooch at gamit ang maliit na screwdriver na hawak ni Elena, pinuwersa niyang paghiwalayin ang ruby at ang chip. Sa isang iglap, nahulog ang chip sa loob ng sasakyan, ngunit ang brooch na may tracker ay nanatili sa kanyang palad. Eksaktong pagdaan ng isang malaking delivery truck sa kabilang lane, buong lakas na inihagis ni Candice ang brooch patungo sa bubong nito. Nakita niya ang pagkislap ng ruby bago ito tuluyang sumama sa truck na patungo sa kabaligtaran na direksyon. Ang talino mo, Candice! Ang bulalas ni Elena nang makitang ang mga SUV ni Rogie ay nagsimulang mag-overtake at sumunod sa truck. Akalang nandoon pa rin ang kanilang pakay. Nakahinga ng maluwag si Candice, ngunit ang kanyang katawan ay tila naging jelly sa tindi ng adrenaline crash. Napasandal siya sa upuan, ang kanyang puso ay tila isang tambol na unti-unting kumakalma. Sa gitna ng katahimikan ng sasakyan, naramdaman niya ang isang mainit na kamay na dahan-dahang pumatong sa kanyang kamay. Si Vito. Hindi ito tumingin sa kanya. Ang mga mata nito
ay nananatiling nakapokus sa kalsada, ngunit ang paghawak nito sa kanyang kamay habang nagpapalit ng kambyo ay puno ng hindi masabing pangako. Isang maliit na sandali ng kapayapaan sa gitna ng isang madugong digmaan. Sa loob ng 10 taon ng pagsasama nila ni Rogie, kailanman ay hindi niya naramdaman ang ganitong uri ng seguridad. Isang seguridad na hindi nabibili ng pera, kundi ibinibigay ng isang pusong handang mamatay para sa kanya. Nagawa natin. Ang data ay 100% nang naka-upload sa server ni Attorney Elena. Ang bulong ni Elena, tila hiningal din sa kaba. Bukod pa rito, na-forward ko na rin ang audio recording ng pag-amin ni Rogie tungkol sa pananakot niya sa atin sa mga kakilala kong media outlets. Wala na siyang matatakbuhan. Nakarating sila sa isang maliit na safe house sa labas ng probinsya ng Rizal, isang tagong bahay na napapaligiran ng mga puno ng mangga. Ang paligid ay tahimik, tanging yang huni ng mga kuliglig ang naririnig. Ang bawat hakbang nila patungo sa loob ay puno ng pag-iingat. Nang pumasok sila sa loob ng maliit na sala, ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ang sumalubong sa kanila. Inakala ni Candice na tapos na ang lahat, na makakahinga na siya nang maluwag kahit isang gabi lang. Ngunit nang buksan ni Vito ang ilaw, napatigil ang lahat. Isang tao ang nakaupo sa lumang silya sa gitna ng sala, nakatalikod sa kanila. Dahan-dahan itong humarap at ang liwanag ng bumbilya ay tumama sa isang pamilyar na mukha na puno ng galit at luha. Si Misty. Ngunit hindi siya ang mapagmataas na Misty na huling nakita ni Candice. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang damit ay may mga mantsa ng dugo. At ang kanyang mga mata ay tila nakakita ng isang demonyo. Hawak-hawak niya ang kanyang tiyan, habang ang kabilang kamay ay may hawak na isang sulat na basang-basa ng kanyang mga luha. "Please, tulungan ninyo ako." Basag at halos mawalan ng lakas na sambit ni Misty. Nanginginig ang kanyang mga balikat habang pilit niyang kinakalma ang sarili. "Pinatay niya ang anak ko, Candice." Hindi man lang siya naawa. Ginawa yon ni Rogie para hindi ako makahabol sa yaman na pilit niyang itinatago. Napaatras si Candice at napahawak sa kanyang dibdib. Ang matinding galit na matagal niyang kinikimkim laban kay Misty ay unti-unting napalitan ng malamig na takot. Hindi niya maisip kung gaano kalalim ang kayang lunurin ng kasakiman ng isang tao. Nasaan si Rogie ngayon? Malamig ngunit mariing tanong ni Vito. Baka sa kanyang mukha ang matinding pagdududa. Bago pa man makasagot si Misty, isang malakas na tunog ng pag-lock ng lahat ng pinto at bintana ang narinig nila mula sa labas. Ang buong bahay ay biglang nabalot ng amoy ng gasolina na dahan-dahang dumadaloy mula sa ilalim ng pinto. Akala niyo ba ay safe house ito? Ang boses ni Rogie mula sa isang megaphone sa labas. "Welcome to your funeral, everyone. If I can't have my money and my name, then no one gets out of here alive." Hanggang kailan nga ba dapat magbayad ang isang pusong nangarap lang ng katarungan? May bukas pa ba para sa kanila? O ang apoy na ito ang magiging huling saksi ng kanilang paghihirap? Magsama-sama kayo sa impyerno. Doon kayo magkwentahan ng mga batas at katarungan ninyo. Ang huling hiyaw ni Rogie mula sa megaphone ay sinundan ng isang nakakapangilabot na tunog ng paggasgas ng posporo. Sa gitna ng katahimikan ng gabi sa Rizal, ang amoy ng gasolina na dahan-dahang gumagapang sa ilalim ng pinto ay tila isang malupit na paalala na ang kamatayan ay wala nang balak maghintay. Naramdaman ni Candice ang matinding init na nagsisimulang bumalot sa paligid, habang ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa takot na nahaluan ng matinding panghihinayang. Sa loob ng madilim na sala, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang malamlam na bumbilya na kumukurap-kurap, tila nakikiramay sa kanilang huling sandali. Si Misty ay nakasalampak sa sahig, humihagulgol habang nakayakap sa kanyang sariling tiyan. Ang tiyan na dati ay puno ng pag-asa, ngunit ngayon ay naging libingan ng kanyang pangarap dahil sa kalupitan ng lalaking akala niya ay kanyang sandigan.
Candice, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Ang gumuho na boses ni Misty sa gitna ng kanyang mga hikbi. Nabulag ako sa pera niya. Akala ko mahal niya ako, pero gagamitin lang pala niya ako para hindi ka makakuha ng kahit ano. Noong nalaman niyang may ebidensya rin ako laban sa kanya, itinulak niya ako sa hagdan. Pinatay niya ang anak ko. Naramdaman ni Candice ang isang matinding hapdi sa kanyang puso. Tiningnan niya ang babaeng dati ay itinuring niyang mortal na kaaway. Sa sandaling iyon, hindi galit ang naramdaman niya, kundi isang malalim na habag. Pareho silang biktima, pareho silang ginamit, dinurog, at ngayon ay nakatakdang sunugin ng iisang halimaw. Dahan-dahang lumapit si Candice at hinawakan ang nanginginig na kamay ni Misty. Isang hawak na puno ng pagpapatawad na hindi na kailangan pang bigkasin. Hindi ito ang huli natin, Misty. Lalaban tayo. Ang mahinahong sabi ni Candice, kahit na ang usok ay nagsisimula nang pumasok sa loob ng bahay. Mabilis na kumikilos si Vito. Hinahampas niya ng kanyang buong balikat ang pintong bakal, ngunit tila nakahinang ang mga lock nito mula sa labas. Ang bawat kalabog ay lumilikha ng tunog na tila ba isang kabaong na pinapako. Ang pawis ay umaagos sa kanyang mukha, humahalo sa uling at alikabok. Vito, ang bintana! Ang sigaw ni Elena habang itinuturo ang maliit na bintana sa kusina. Ngunit napansin nilang may mga rehas na bakal din ito na sadyang inilagay para sa bitag na ito. Candice, makinig ka sa akin. Ang hingal na sabi ni Vito habang humaharap sa kanya. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ng babae. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang desisyon na nagpabagsak sa luha ni Candice. May maliit na butas sa ilalim ng lababo na patungo sa drainage. Kasya kayo doon ni Elena at Misty. Ako ang susubok na sirain ang mga rehas mula rito para magkaroon kayo ng puwang. Paano ka, Vito? Hindi kita iiwan. Ang tangis ni Candice habang humahawak sa t-shirt ng lalaki. Kailangang may maiwan para buksan ang valve ng tubig mula sa loob para hindi kayo malitson sa loob ng tubo. Candice, itakbo mo ang chip. Itakbo mo ang katarungan ni Papa mo. Ang utos ni Vito, ang boses niya, ay puno ng awtoridad na nagmula sa wagas na pag-ibig at sakripisyo. Nagsimulang dilaan ng apoy ang mga dingding na gawa sa kahoy. Ang ingay ng naglalagablab na apoy ay tila isang gutom na hayop na kumakain sa bawat alaala ng bahay na yon. Ang init ay hindi na matagalan. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na tinulungan ni Vito si Elena at ang nanghihinang si Misty na makapasok sa maliit na lagusan sa ilalim ng lababo. Bago pa man sumunod si Candice, hinila siya ni Vito para sa isang huling sandali. Isang mabilis, ngunit matinding halik ang idinampi ni Vito sa kanyang noo. Mahal kita, Candice, higit pa sa buhay ko. Ngayon, lumakad ka na at huwag kang lilingon. Sa gitna ng makapal na usok, napilitang pumasok si Candice sa lagusan. Ang bawat gapang niya sa madilim at masikip na tubo ay tila isang walang katapusang paglalakbay sa kailaliman ng lupa. Naririnig niya ang mga pagsabog mula sa loob ng bahay, ang tunog ng nagbabagsakang mga bubong, at ang huling sigaw ni Vito na tumatawag sa kanyang pangalan. Nang makalabas sila sa dulo ng drainage malapit sa isang sapa, bumulaga sa kanila ang isang malaking bola ng apoy. Ang safe house ay tila naging isang dambuhalang sulo sa gitna ng kadiliman. Napaluhod si Candice sa putikan. Ang kanyang mga kamay ay puno ng dumi at dugo. Pinapanood niya ang paglamon ng apoy sa tanging lalaking nagparamdam sa kanya na siya ay mahalaga. Vito! Hindi! Vito! Ang hiyaw ni Candice na umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Sa malayo, nakita nila ang pag-alis ng sasakyan ni Rogie. Tila kampante na ang lahat ng kanyang problema ay naging abo na. Hindi niya alam. Sa gitna ng putikan at usok, may isang babaeng muling nabuhay.
Ang chip na nasa bulsa ni Candice ay tila nagbabaga sa init. Isang paalala na ang sakripisyo ni Vito ay hindi dapat masayang. Dahan-dahang tumayo si Candice. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng luha. Tanging ang malamig na apoy ng paghihiganti ang natitira. Lumingon siya kay Elena at Misty na kapwa basang-basa at nanginginig. Elena, i-broadcast mo na ang lahat. Ngayon na, ang malamig na utos ni Candice. Misty, kung gusto mong mabigyan ng katarungan ng anak mo, sumama ka sa akin. Pupunta tayo sa tanging lugar kung saan hindi tayo mahahanap ni Rogie. Ngunit habang naglalakad sila palayo, sa nasusunog na bahay, isang anino ang dahan-dahang lumabas mula sa likuran ng mga puno. Isang tao na may hawak na baril at nakatutok sa likod ni Candice. Sino ang huling galamay ni Rogie na naiwan para siguruhing walang makakaligtas? At nasaan ang hustisya kung ang bawat hakbang patungo rito ay kailangang bayaran ng buhay? Tapusin na natin ang palabas na ito, Candice. Masyado ka nang naging sakit sa ulo ni Sergey Roy. Isama mo na sa hukay ang mga dokumentong yan. Ang boses na yon ay hindi galing sa isang estranghero. Ito ay si Ricardo, ang matapat na driver ni Rogie na madalas pang ipaghanda ni Candice ng merienda noon sa mansyon. Ang taong palaging binibigyan ni Candice ng extra na pabaon para sa kanyang mga anak. Ngayon ay nakatayo sa harap niya na may hawak na baril. Ang dulo nito ay nakatutok sa pagitan ng kanyang mga mata. Naramdaman ni Candice ang malamig na hapdi ng putik sa kanyang mga tuhod habang nakaluhod sa gilid ng sapa. Ang init mula sa nasusunog na safe house sa kanyang likuran ay tila humahalik sa kanyang balat. Isang malupit na paalala na sa loob ng nagbabagang bahay na yon, iniwan niya ang tanging lalaking nagmahal sa kanya ng tunay. Ang usok ay humahalo sa kanyang hininga. Tila dahan-dahang sinasakal ang kanyang huling pag-asa. Ricardo, may mga anak kang naghihintay sa'yo. Mahina, ngunit nanginginig na sambit ni Candice. Paos ang kanyang tinig. Tila bawat salita ay hinugot mula sa matagal na kinimkim na sakit. Gusto mo bang balang araw malaman nila na ang sarili nilang ama ay may dugong kumapit sa mga kamay niya? Dagdag niya habang pilit pinipigilan ng pagluha. Tingnan mo si Misty. Tingnan mo kung paano siya winasak ni Rogie, pati sarili niyang anak. Hindi niya nagawang patawarin para lang maprotektahan ang kasakiman niya. Lumingon si Ricardo sa nangihinang si Misty na nakahandusay sa putikan. Hawak-hawak ang dugo ang bahagi ng kanyang damit. Saglit na nanginig ang kamay ng lalaki, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang segundong pag-aalinlangan. Ngunit ang takot kay Rogie ay mas matimbang kaysa sa kanyang konsensya. Patawad, Ma'am Candice, pero kailangan kong mabuhay, ang sagot ni Ricardo habang dahan-dahang hinihila ang metsa ng baril. Pumikit si Candice. Hinihintay niya ang huling tunog na tatapos sa kanyang pagdurusa. Inisip niya ang kanyang ama, ang bawat haplos ni Vito, at ang kalayaang ilang hakbang na lang sana ang layo. Ngunit sa halip na putok ng baril, ang narinig niya ay ang mabilis na pagpreno ng ilang sasakyan at ang nakakabinging tunog ng mga sirena na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Ibagsak ang baril. Pulis ito. Napapaligiran na kayo. Ang sigaw mula sa isang megaphone. Ang mga asul at pulang ilaw ay nagsimulang magliwanag sa masukal na kagubatan, tila mga alitap-tap ng katarungan sa gitna ng madilim na gabi. Si Ricardo, sa tindi ng takot, ay binitiwan ang baril at itinaas ang kanyang mga kamay. Si Elena, na kanina pa palang nakikipag-ugnayan sa kanyang mga kakilala sa National Bureau of Investigation, ay dahan-dahang lumabas mula sa likod ng isang puno. Hawak ang kanyang cellphone na kasalukuyang naka-live broadcast. Huli na ang lahat, Ricardo. Napanood ng buong bansa ang pagtatangka niyo sa buhay namin. Ang matapang na sabi ni Elena. Habang pinoposasan ng mga pulis si Ricardo, mabilis na tumakbo si Candice patungo sa nagbabagang safe house. Ngunit hinarangan siya ng mga bumbero. Ang buong gusali ay gumuho na. Ang bawat piraso ng kahoy ay naging abo na.
Napasigaw si Candice, ang kanyang boses ay tila isang sugatang hayop na nagluluhal sa gitna ng kagubatan. Vito, hindi! Huwag mo akong iwan! Ang hiyaw niya habang sinusubukang kumawala sa hawak ng mga pulis. Makalipas ang ilang oras, sa loob ng isang ligtas na pasilidad ng gobyerno, nakaupo si Candice habang nakabalot ng kumot. Ang chip na naglalaman ng lahat ng ebidensya ay nasa kamay na ng mga awtoridad. Si Misty ay agad na dinala sa ospital at sa huling sandali, pumayag itong maging testigo laban kay Rogie para mabigyan ng katarungan ang kanyang nawalang anak. Kinabukasan, ang buong Pilipinas ay niyanig ng balita. Ang sikat at respetadong negosyante na si Rogie Valderrama ay inaresto sa gitna ng kanyang tangkang pagtakas patungo sa airport. Ang mga video ng kanyang pag-amin, ang mga dokumento ng pagpatay sa ama ni Candice at ang mga offshore accounts ay bumulaga sa bawat screen ng telebisyon sa bawat tahanan. Ang imahe ni Rogie na nakapusan, nakayuko, at pilit na tinatakpan ang mukha sa harap ng mga kamera ay naging mitya ng kagalakan para sa mga taong matagal na niyang inapi. Si Doña Remedios naman ay nakitang hinihimatay habang kinukumpiska ng mga awtoridad ang kanilang mansyon at lahat ng kanilang ari-arian, pati na ang brooch na pilit niyang itinago. Ngunit para kay Candice, ang tagumpay na ito ay may lasa ng abo. Nakatayo siya sa tapat ng bintana ng kanyang pansamantalang tuluyan, nakatingin sa malayo. Nakuha na niya ang katarungan. Wala na si Rogie, wala na ang mga taong nangapi sa kanya. Pero kasabay nito, tila nawala rin ang puso niya sa loob ng nasunog na bahay na yon. Ma'am Candice? Ang mahinahong tawag ni Elena mula sa pinto. May bisita kayo. Sabi ng mga doktor, isang himala raw ang nangyari. Dahan-dahang lumingon si Candice. Sa pintuan, nakatayo ang isang lalaking puno ng benda ang mga braso at may mga sugat sa mukha. Ngunit ang mga mata nito ay nananatiling puno ng init at pagmamahal. Si Vito. Hindi na nag-isip si Candice. Tumakbo siya patungo sa lalaki at niyakap ito ng buong higpit, tila ba ayaw na niyang pakawalan ang tanging katotohanang natitira sa kanyang buhay. Ang bawat patak ng kanyang luha ay hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa isang pasasalamat na abot hanggang langit. Akala ko na wala ka na, ang hikbi ni Candice sa dibdib ni Vito. Sabi ko sa'yo, sasamahan kita kahit saan ka pumunta, di ba? Ang mahinang bulong ni Vito habang dahan-dahang hinahaplos ang buhok ni Candice. Tapos na ang gabi, Candice. Sumisikat na ang araw. Ang bawat hampas ng alon sa pampang ay tila isang banayad na musika na nagpapatahimik sa mga bagyong dumaan sa buhay ni Candice. Narito siya ngayon sa kanilang probinsya, sa mismong lupain na kinuha ni Rogie at ngayon ay matagumpay niyang nabawi. Ang hangin ay amoy asin at sariwang damo, malayo sa masangsang na amoy ng usok at gasolina na minsan ay naging huling alaala niya ng takot. 1 taon na ang lumipas mula nang gumuho ang kaharian ng mga Valderrama. Sa loob ng bilangguan, si Rogie ay isa na lamang anino ng dati niyang kapangyarihan. Ayon sa mga balita, unti-unti itong kinakain ng pagsisisi at sakit, habang ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng kasakiman at pagtataksil. Si Doña Remedios naman ay naninirahan ngayon sa isang maliit na paupahang silid. Umaasa lamang sa tulong ng mga kawanggawa, malayo sa marangyang buhay na akala niya ay hinding-hindi matatapos. Ang hiya na idinulot niya sa iba ay siya na ngayong pasan-pasan niya sa bawat paglabas niya sa kalsada. Si Misty, sa kabilang banda, ay naging katuwang ni Candice sa pagpapatakbo ng The Father's Hope Foundation, isang kanlungan para sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aabuso at kawalan ng katarungan. Pinili ni Candice na patawarin ang babae hindi dahil sa karapat-dapat ito, kundi dahil ayaw na niyang magbaon pa ng puot sa kanyang puso. Ang pagpapatawad ay hindi para sa nagkasala, kundi para sa biktima
na gustong lumaya ng tuluyan. Candice, nakahain na ang tanghalian. Huwag ka nang masyadong magbabad dyan sa ilalim ng araw. Muling ibinalik ng boses ni Vito si Candice mula sa mabibigat na alaala. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita ang lalaking hindi kailanman umalis sa tabi niya sa mga panahong wasak na wasak ang kanyang buhay. May mga peklat pa rin sa katawan ni Vito, mga bakas ng sakit at laban na pinagdaanan nila noon. Ngunit sa paningin ni Candice, ang bawat marka ay paalala ng kanyang katapatan, sakripisyo at pagmamahal na hindi kailanman nang hingi ng kapalit. Paparoon na ako, nakangiti niyang tugon habang pinupunasan ng luhang muntik nang kumawala sa kanyang mga mata. Dahan-dahang naglakad si Candice pabalik sa kanilang munting tahanan na yari sa kahoy at bato. Simple lamang ito, malayo sa marangyang buhay na minsan niyang pinangarap. Ngunit bawat sulok nito ay puno ng katahimikan, pagmamahal at pagtanggap. Habang lumulubog ang kanyang mga paa sa mainit na buhangin, pakiramdam niya'y unti-unti ring gumagaan ang bigat na matagal niyang pasan sa dibdib. Sa wakas, naunawaan niya na ang tunay na hustisya ay hindi lang nasusukat sa pagbagsak ng mga taong nanakit sa kanya. Minsan, ang pinakamahirap ngunit pinakamahalagang tagumpay ay ang matutong mamuhay muli ng may kapayapaan kahit dala pa rin ang mga peklat ng nakaraan. Ang katarungan ay ang pagkakaroon ng lakas na bumangon muli, ang pagyakap sa bagong simula, at ang pagmamahal sa sarili pagkatapos kang itapon ng mundong akala mo ay sayo. Habang nakatingin siya sa asul na langit, alam ni Candice na ang kanyang ama ay payapa na ring nakamasid sa kanya. Salamat, Papa. Salamat, Vito. Ang bulong niya sa hangin bago pumasok sa loob ng kanilang tahanan. Ang kwento ni Candice ay hindi lamang isang kwento ng paghihiganti. Ito ay isang paalala na kahit gaano kadilim ang gabi, ang pagsikat ng araw ay laging may dalang pangako ng pag-asa. Dahil sa dulo ng bawat pagtitiis, may naghihintay na ligaya na hinding-hindi na makukuha ng kahit na sino.